Tapos na ang paghihintay. Narito na ang isa sa pinakainabangang laban sa buong World Cup. 2026 Portugal laban sa Espanya. Dalawang koponan na kandidato sa titulo. Magkabilang bansa na magkapitbahay. Dalawang magkaibang estilo ng laro. Isa lang ang tiket sa quarterfinals. Sa Dallas Stadium, Arlington, Texas, gaganapin ang laban. Isang lugar na kaya maglaman ng 80,000 manonood at magbigay ng natatanging atmosfera para sa isa sa pinakasikat na klasikong laban sa European football. Hindi lang basta round of 16 ang laban na ito. Maaring ito na ang huling World Cup ni Cristiano Ronaldo. Maaring ito na ang gabi ni Min Jamal at dito na rin mapagpasya ang kinabukasan ng dalawang koponang naghangad maiuwi ang World Cup. Dumating ang Espanya matapos talunin ang Austria sa 3-0. Ang Portugal naman, kinailangan nilang maghirap ng husto para talunin ang Croatia sa score na 2-1 at nakuha nila ang panalong goal sa mga huling minuto. Ngayon, wala ng tabla, wala ng puwang para sa pagkakamali. Kapag nanalo ka, magpapatuloy ang pangarap mong maging kampiyon sa mundo. Kapag natalo ka, tapos na ang World Cup para sa'yo. Dahil dito, milyon-milyong tagahanga ang naghahanap kung anong oras maglalaro ang Portugal laban sa Espanya. Sa Espanya, Peninsula at Baleares, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Canarias, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ang laro ng alas 8 ng gabi. Sa Mexico, ito ang mga oras depende sa bawat lugar. Sa Baja California, alas 11 ng umaga. Sa Sonora at Chihuahua, tanghali. Sa lungsod ng Mexico, Guadalajara, Monterrey at gitnang bahagi ng bansa, alas 1 ng hapon sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laban ng alas 2 ng hapon. Sa Panama, alas 2 din ng hapon ito. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 1 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, ang unang sipol ay alas 3 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 4 ng hapon. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. Sa Estados Unidos, depende sa time zone, sa East Coast, New York, Miami, Orlando, alas 3 ng hapon. Sa Central Zone, Chicago, Dallas, Houston, alas 2 ng hapon. Sa Mountain Zone, Denver, alas 1 ng hapon sa West Coast, Los Angeles, San Francisco, Seattle, alas 12 ng tanghali. Sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 3 ng hapon, Winnipeg, alas 2 ng hapon. Calgary at Edmonton, alas 1 ng hapon, Vancouver, alas 12 ng tanghali, kaya alam nyo na. Siguraduhin yung tama ang oras nyo dahil isa ito sa pinakamalalaking laban ng buong torneo. Nais ng Espanya na patunayan na dumaraan sila sa isa sa pinakamahusay na yugto sa kanilang kamakailang kasaysayan. Nais ng Portugal na bigyan si Cristiano Ronaldo ng huling tsansang makuha ang World Cup, ngunit isa lang sa kanila ang uusad. Velo que dos. Saan mapapanood ang Portugal versus Espanya, anong TV channel at opisyal na plataporma? Ngayon, ito ang tanong ng mga tagahanga. Saan mapapanood ng live ang laban ng Portugal at Espanya? Kung kayo ay nasa Espanya, mapapanood ninyo ng libre ang laban sa La Uno ng Televisión Española. Available rin ito sa RTV Play at mapapanood sa mobile, tablet, computer o smart TV. Mapapanood din ang laban sa DAZN na may kumpletong coverage ng World Cup 2026. Sa Portugal, ang pagsasahimpapawid ay pangungunahan ng RTP at Esporte Vivo na maghahandog ng espesyal na programa ilang oras bago magsimula na may live na koneksyon mula sa Dallas. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5, 5.2 ng NAX 7 VEX Premium. Ang mga pangunahing network sa Mexico ay magkakaroon ng espesyal na coverage dahil isa ito sa pinakamahalagang laban sa round of 16. Sa Estados Unidos, magkakaroon ng dalawang pagsasahimpapawid. Sa Ingles, Fox Sports App, Fox 1. Sa Espanyol, Telemundo Peacock Football. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSN, CTV, RDS. Kung pupunta tayo sa Timog Amerika, halos lahat ay makakapanood ng laban sa D-Sports, DGO at pambansang telebisyon. Sa Argentina, Teleset at F-Sports, D-Sports, DGO. Sa Chile, Kilevisión, Esports Geo. Sa Uruguay, Esports Geo. Sa Paraguay, DGO Esports Geo. Sa Brasil, TV Globo Sport TV que hace TV. Sa Globo Sport TV que hace TV. Sa Colombia, Caracol Televisión, RCN, D Sports, DGO. Sa Perú, América Televisión, D Sports, DGO. Sa Ecuador, Teleamazonas, D Sports, DGO. Sa Venezuela, Televen, D Sports, DGO.
Sa Bolivia, Red Isa Unitel D-Sports DGO. At kung sinusundan mo kami mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito. Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chapin TV. Honduras, Televicentro. El Salvador, TCS. Nicaragua, Canal 10. Panama, RPC-TV at TVN. Bukod pa rito, sa Caribbean, mga bansa tulad ng Republika Dominicana, Puerto Rico at iba pang mga teritoryo ay maaaring manood ng laban sa pamamagitan ng D-Sports, DGO at mga lokal na operator na may karapatan sa World Cup. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saang sulok ng mundo kayo nanonood. Ang Portugal at Espanya ang magtatampok sa isa sa pinakamalalaking laban ng World Cup 2026. Cristiano Ronaldo laban kay Lamine Yamal. Roberto Martinez kontra kay Luis de la Fuente. Dalawang koponan na puno ng mga bituin at iisang layunin, manatiling buhay sa laban para sa World Cup. Matapos natin talakayin ang mga oras at channel, dumako naman tayo sa maaring magdesisyon ng lahat, ang posibleng mga line-up at mga tactical na susi ng laban ng Portugal kontra Espanya. Simulan natin sa Portugal. Malakas si Roberto Martinez. Maaring piliin niya ang 4-2-3-1, hinahanap ang balanse, karanasan at kalidad sa pagitan ng mga linya. Si Diogo Costa ang magsisimulang goalkeeper sa posibleng lineup ng Portugal. Sa depensa, si Joao Cancelo sa kanan, sina Ruben Dias at Gonzalo Ignacio bilang mga center back at si Nuno Mendes sa kaliwang bahagi. Posibleng magsimula ang Portugal kina Vitina at Joao Palhinha sa gitna para sa kontrol at depensa. Sa harap, maraming talento ang nakapwesto. Si Bernardo Silva magsisimula sa kanan, si Bruno Fernandes bilang attacking midfielder at si Rafael Leon sa kaliwa. Sa unahan, si Cristiano Ronaldo bilang striker. Malaking gabi ito para sa kanya. Hindi man siya laging kasali sa bawat play, tuloy pa rin ang pagiging banta niya sa penalty area. Isang cross, isang second ball, isang set piece at kayang baguhin ni Cristiano ang laban. Ang Espanya naman, maaring ulitin ng isang 4-3 na pamilyar. Si Unai Simon ang magiging goalkeeper. Sa depensa, sina Carvajal, Lenormand, Laporte at Cucurella. Sa gitna ng field, si Rodri ang sentro kasama sina Pedri at Fabian Ruiz. Sa unahan, mabilis ang atake ni Lamine Yamal sa kanan, Nico Williams sa kaliwa at Morata bilang striker. Malaking labanan ang magaganap sa mga gilid. Sa isang banda, si Lamine Yamal laban kay Nuno Mendes, isang matinding sagupaan. Kailangan ni Lamine tumanggap ng bola sa malapad na pwesto, humarap sa depensa at pilitin ng Portugal na laging magdoble ng bantay. Kung malampasan niya ang fullback, makakalika ang Espanya ng napakalaking panganib. Sa kabila, Nico Williams laban kay Joao Cancelo. Kaya ni Nico umatake sa espasyo, pero kayang magparusa ni Cancelo kung mawala ang bola ng Espanya at magulo depensa nila. Mahalaga si Rodri kontra kay Bruno Fernandes. Kapag nakuha ni Rodri ang kontrol sa laro, malaki ang tsansa ng Espanya manalo. Kapag nahanap ni Bruno ang espasyo sa gitna, mabilis niyang makokonekta sina Cristiano at Leon para sa Portugal. Samantala, kontrol ng bola ang target ng Espanya. Ililipat ng Espanya ang Portugal para iwasan ng turnover habang ang Portugal ay maghahanap ng mabilis na mga transisyon, mga cross mula sa gilid at sasamantalahin ang bagsik sa pagtira ng kanilang mga bituin. Mag-ingat sa set piece. Sa presensya ni na Cristiano, Ruben Dias, Morata, Laporte at Lenormand, kahit corner ay pwedeng kalahating goal. Pwedeng madala ang laban sa maliit na detalye, turnover, transition, foul sa gilid, o biglang paglitaw ng malalarong gumagawa ng diferensya. May karanasan ang Portugal. May ritmo at kabataan ang Espanya. Sa ganitong knockout game, lamang ang kopo ng nakakakontrol ng nerbiyos.